Meron namang bagong pahayag itong si Amy Marcos tungkol sa kanyang kapatid kasi nga si Bongbong Marcos is nasa Amerika ngayon at nagkakaroon ng trilateral meeting itong si Bongbong Marcos kasama ang Japan at Estados Unidos. At itong si Amy Marcos is merong interview dito sa isang news channel na kung saan is hindi niya sinasang-ayunan itong mga pulisiya ng kanyang kapatid. At yan ang ating pag-uusapan sa videong ito. Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang kayo ay mag-like at mag-subscribe muna dito sa ating YouTube channel para kayo ay updated sa issue ng bansa at issue ng lipunan. So merong interview itong si Amy Marcos kahapon, which is April 12, at ang sabi niya dito is bakit daw tayo kumikiling sa bansang Amerika at sumasali dito sa mga away ng mga dambuhalang bansa. Parang naipit tayo sa dalawang nag-uumpugang bato. So yun ang kanyang termino na ginamit. So sinasang-ayon natin ito mga kapolitika. At kung ating matatandaan itong si Amy Marcos nung mga nakaraang mga taon, mga nakaraang administrasyon, especially dito kay Duterte, is dikit na dikit nga ito, 'di ba? Laging pupunta ng Davao at laging kasakasama itong mga Duterte. But lately, napansin ko na hindi na masyadong nagsasama itong si VP Sara at si Amy Marcos sa mga events or even sa mga paglilibot sa iba't ibang panig ng bansa kasi nga ang tawag nga niya kay VP Sara is BFF niya or best friend niya itong ating Vice Presidente. But lately is hindi ko na sila masyadong nakikita at hindi na siya masyadong pupunta ng Davao, maybe because is karamihan din sa mga DDS supporter is inaaway rin itong si Amy Marcos at baka maapektuhan yung kanyang rating sa sunod na eleksyon. So kumbaga, wag mo nang haluan ng politika at manahimik na lang muna itong si Amy Marcos. Anyway, nakakabalik naman siya doon base sa mga survey sa dito sa mga survey sa pagka-senator next year is sumasama naman na siya sa top 8 at top 5. So bakit natin ito pinag-uusapan mga kapolitika? Kasi ang sabi dito ni Amy Marcos is naghahanda na daw sa gwera itong bansang Pilipinas. And actually, meron nga akong nakita doon sa ating previous video na pag-usapan natin na hindi lang pala iilang EDCA sites itong tinayo. Meron palang mga EDCA sites na hindi na binabalita sa media. Okay, so yun po ang ating but of course, meron ng mga doon sa mainstream media hindi na binabalita, pero ngayon is meron ng mga social media na nagli-leak ng mga informations. So hindi lang yung dati na television talaga yung source ng information. Ngayon marami na kasing source. At ang sabi dito ni Amy Marcos is bakit natin inaaway ang China at bakit kumikiling tayo sa isang geopolitical na bansa. So, ang ibig sabihin is kumikiling lang tayo dito sa USA kasi alam naman natin na naghahanda na talaga sila sa isang malaking digmaan. At itong China, bakit natin inaaway? Kasi bakit daw natin inaaway? Ang sabi ni Amy Marcos is bakit natin inaaway ang China na napakalaking benepisyo daw nito sa ating bansa. Halimbawa, itong mga pag-export ng mga produkto natin sa China. Itong pag-export natin ng mga agricultural products, napakalaking tulong po noon doon sa ating agricultural sectors. At itong pag-ninegosyo ng mga malaking Chino, mga kilalang Chino dito sa ating bansa. So nakakatulong po yan sa ating ekonomiya. So ang point dito ni Amy Marcos, bakit natin inaaway itong China where in fact nakakatulong ito sa paglago ng ating bansa. So, at bakit kasi ang gusto kasi dito ni Amy Marcos is hindi pa rin mawala yung Marcos na brand na kung saan is magiging independent daw tayo sa usapin ng foreign policy. At sinasabi niya nga dito yung kanyang tatay, yung kanyang si late Ferdinand Marcos Sr. na kung saan is gusto doon ng independent foreign policy. So ibig sabihin is kung ano yung polisiya ng ibang bansa is hindi tayo sasang-ayon doon, bagkus magkaroon tayo ng independent na kusa kumbaga when it comes to foreign policy. So magbigay rin tayo dito ng komentaryo mga kapolitika kasi napakadelikado talaga itong tinatahak ni Bongbong Marcos. Kasi itong mga bilyon na mga investments na sinasabi dito sa balita, kasi pinangakuan daw itong si Bongbong Marcos ng mga billion of investments na ibubuhos daw dito sa ating bansa. Do you think walang kapalit yun na in return in the future na may makukuha sila? Kasi alam naman natin itong laro ng politika, halimbawa na lang itong sa Ukraine. Sa una lang yan maangas, sa una lang yan is
pahambugay, okay, or sa una lang yun matataas ang pride. But what happened sa Israel, sa Ukraine is iniwan nila, di ba? Iniwan nila yung Ukraine. Ang sabi ng Ukraine, merong balita last few days, ang sinasabi ni Zelensky na kung saan yung budget daw supposed to be nung February na pipirmahan sana ni Biden is hindi na itinuloy. Yung 93 billion ata yun, 93 billion dollars, hindi na itinuloy. So bakit? Kasi itong Ukraine at Russia is napag-usapan natin doon sa ating previous video, matagal na sanang nagkaroon ng katahimikan, matagal na sanang na-stop yung mga putukan dyan kasi meron ng peace deal, meron na sanang pipirmahan itong si Zelensky, pero itong Ukraine is sinuportahan itong mga mayamang bansa dyan sa Europa na sabi is tuloy yung war at wag itigil yung putukan, at sinuportahan din siya ng Amerika na magpapadala ng mga military aid, itong mga package ng weapon. Pero look at what happened to them now is iniiwan na sila sa ere, at ang sabi ng Ukraine is matatalo na sila sa war. So yun dapat yung dapat dito na isip-isipan ni Bongbong Marcos, na itong mga pangako ng mga mayamang bansa is hindi mo yan maasahan, baka tayo ay iiwan din sa ere. At of course, alam naman natin yung kakayanan ng China. Ang China po, ang kakampi po niyan is Russia, kasi nasa BRICS sila, di ba? Meron silang organization tinatawag na BRICS, yung Brazil, yung Russia, India, China at South Africa. So sila yung mga nangungunang ekonomiya sa as we speak. So ngayon is sila yung malaki yung economy nila, at kung magkakaroon ng war, di ba? Sino ang kakampi sa China? It is Russia. At alam natin, hindi natin alam yung kapasidad ng Russia, but ang alam lang natin ngayon is natatalo nila yung Ukraine, even though ang Ukraine is backup niya yung mga mayamang bansa. Okay? Itong war sa West Philippine Sea, ano bang kinalaman natin dyan? Pwede naman nating pag-usapan yan ng China. Wala namang pinatay ang China na ating mga mangingisda. Merong binubuli pero hindi naman sinasaktan, hindi naman pinapatay. So ang bottom line dito is bakit tayo makipagpatayan dito sa war na hindi naman ito sa atin? Bakit kaya ba nating pabagsakin ang China? Tayo po ang ginagamit dyan nitong mga mayamang bansa para magwera dito sa China, kasi ayaw nila na yung mga mamayan nila ang mamamatay. At lagi natin itong sinasabi dito sa ating previous videos na kung saan is kaya ba ng ibang bansa na ipapadala yung kanilang mga citizen para makipagbuno dito sa China, or baka tayo yung gagamitin dyan na maging frontline? Kasi yun ang sabi ni Bongbong Marcos, na kung saan tayo yung nasa harap. So kumbaga tayo yung talagang susurong doon sa China para makipaggirian, makipagbunuan. At napakakawawa kasi itong China, maraming mga sinasabi natin yung mga superhumans nila, yung mga robots nila, 'di ba? Na yun ang pwedeng makipaggera. Meron ba tayo nun? Wala pang Pilipinas nun. At pero ang alam ko, ang US is meron ng mga superhumans, yung mga hybrids na humans, na kung saan is clone sila, binago yung DNA at kaya nila makipaglaban sa anong klaseng weather. So yun po ang at hindi pa natin alam anong mga technology ng China meron sila when it comes to war. At ang number one, basta ang alam ko is sila yung may mga pinakamaraming armies. Sila yung may pinakamaraming sundalo, kasi bilyon ang populasyon nila, di ba? So ang ibig sabihin nun, marami sila, at marami rin silang mga sundalong pandigma. So yun po yun, mga kapolitika. So ang bottom line dito is dapat itong si Bongbong Marcos wag nang makisali dito sa girian, kasi itong issue ng West Philippine Sea, isinasakyan lang po nila yan, mga kapolitika. Sinasakyan lang nila ng West, ginagatungan nila para kunwari is concerned sila sa Pilipinas. Okay? In the first place, ano bang makukuha nila sa Pilipinas? Gagamitin lang tayo at ibubuhay tayo dyan sa war na wala naman tayong kinalaman. Okay, so yun po yun. At dito sa Myanmar, di ba, ano nangyayari dyan sa Afghanistan? Yan, mga bansang iniwan yan ng USA matapos pakialaman yung kanilang sovereignty, yung kanilang pamamalakad ng gobyerno. So dapat is maging aral na yun, di ba? At itong tatay ni Bongbong, di ba, trinidor siya ng Amerika, at ayaw pa nga ng mga loyalist, di ba, dati sa Amerika. But ano na ba ang nangyari? Ano ba ang talaga ang totoong nangyari? Bakit biglang kumiling itong si Bongbong Marcos dito sa Estados Unidos? Baka naman pinangakuan siya na ma-extend yung kanyang termino just in case magkaroon ng wars. Yun lamang po yun, mga kapolitika.